Madalas ang mga tsunami ay nangyayari dahil sa mga lindol sa mga subduction zones or ang tinatawag natin na mga megathrust earthquakes. Ilang halimbawa ng mga ganitong klaseng tsunami ay ang 1976 na Moro Gulf tsunami na tumama sa Pagadian City. Nung time na to, significant yung event na to in terms of geology kasi ito ang nagbigay ng unang evidence na meron tayong subduction zone dito sa area ng Mindanao na ngayon ay tinatawag natin na Cotabato Trench. Magnitude 7.8 ang nakalagay dito pero magnitude 8.1 yan based on sa mga updates. At ang earthquake na to ang strongest and most devastating na earthquake na recorded sa Philippines. Ilan pang mga sikat na examples ay itong 2011 na magnitude 9.1 na Tohoku Oki earthquake na nangyari dahil sa movement ng Japan Trench at yung star na to, ito yung epicenter. Yung 2004 na magnitude 9.1 Sumatra earthquake na nangyari dahil sa movement ng Sunda Trench at yung pinakamalakas na earthquake na nangyari sa history ng buong mundo, itong 1960 na magnitude 9.5 Chile earthquake. So dito yung epicenter at yung mga bar plots na yan yung mga lugar na tinamaan ng tsunami dahil sa earthquake na to. Sa case ng 1994 Mindoro tsunami, kakaiba siya dahil ang earthquake na to ay nangyari sa Aglubang River Fault, which is a right lateral na strike-slip fault. So side to side ang movement ng fault na to. Hindi siya yung typical na vertical na movement na nakikita natin sa mga megathrust earthquakes. So essentially very rare ang tsunami na mangyari sa isang strike-slip fault. Isa pang kakaiba dito ay noong 1996, based sa numerical simulations ni Tanyoka and Satake, hindi tumutugma ang na-simulate nila na expected na tsunami dahil sa earthquake doon sa na-observe na data ng PHIVOX. So dito sa study nila, nag-propose sila na possible na baka may ibang mechanism para ma-generate yung tsunami. Hindi lang siya dahil sa earthquake. So ngayon, titingnan natin ang panibagong pag-aaral na to ni Ramirez et al. 2022 na na-publish dito sa Frontiers in Earth Science. By the way, kung napapansin nyo, tsunami ang pagkasabi ko at hindi tsunami. Dahil tsunami, yun yung correct na pronunciation dahil Japanese word ito. Yung tsunami, American na pronunciation. Yung tama talaga ay tsunami. Anyway, going back, very susceptible ang Pilipinas sa mga tsunami dahil madami tayong subduction zones na nakapalibot sa bansa. Dito sa eastern side, meron tayong East Luzon Trough at Philippine Trench. Dito naman sa western side, yung Manila Trench, Negros Sulu Trench, and Cotabato Trench. From written records hanggang ngayon, meron tayong 35 na tsunamis na yung height nila ay umabot ng at least 1 meter. So yun yung mga yellow na dots na yan. So yung 1994 na Mindoro tsunami, nangyari yung earthquake November 15, 1994, madaling araw at around 3:15 AM. Tapos after 2 to 5 minutes, tumama yung tsunami. At ilan sa mga pinaka-tinamaan ay yung Barangay San Andres sa Baco at yung Baco Islands. So yung Barangay San Andres ay dito sa area na to at ito naman yung Baco Islands. Sa mga lugar na to, umabot ng lagpas 7 and 5 meters yung height ng tsunami. At meron ding reported na 78 casualties at 41 dito ay directly related sa tsunami. Nasabi ko kanina na yung tsunami na to ay ina-assume na ito ay dahil sa earthquake mainly because nangyari siya immediately after the earthquake. Again, yung problema, yung simulated na tsunami based lang sa earthquake ay hindi siya tumutugma doon sa observed na data. Kaya nagpropose sila na posible na may ibang mechanism tulad ng mga submarine landslide. So dito sa study ay in-explore nila yung possibility na yon na may submarine landslide din na nag-contribute sa tsunami. So ang ginawa nila ay nag-map sila ng mga seafloor na features at nag-simulate din sila ng tsunami. So para mamapa yung mga seafloor features, gumamit sila ng multi-beam bathymetry provided by NAMRIA. Yung dataset na ginamit nila ay kapareho nung ginamit ni Sarmiento et al. 2022 na feature natin doon sa previous video.
After that, nag-simulate sila ng tsunami gamit itong Jaguars na program. Kung umabot pala kayo sa bahagi na to ng video, paki-comment naman kung tiga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan umabot ang video at huwag niyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. So itong map na to, ito na yung na-identify nila ng mga seafloor na features at ito yung legend. So color-coded siya at yung pinaka-point lang dito ay may 15 na submarine mass failures na naimapa or submarine landslides. So baka hindi masyadong kita, nakalabel sila dito na 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 15. Check nyo na lang yung paper. Ililink naman namin dyan sa description para mas makita nyo ng higher resolution yung image. So ngayon na na-identify na nila yung location ng mga submarine landslides, ang tanong dyan ay kailan sila nabuo? Nabuo ba sila ng 1994 earthquake or ibang events? Para ma-address yung issue na to, ay nag-compare sila ng bathymetry maps. So yung binigay na data ng NAMRIA na ginamit nila dito para ma-map yung mga seafloor features na yan ay yung 2011 na bathymetry map. Tapos, kinompare nila ito sa 1950 na bathymetry map din na ginawa ng NAMRIA. Bali yung idea is, kapag makita mo siya dito sa 2011 na map, pero hindi mo siya makikita dito sa 1950, ibig sabihin, nabuo yung landslide between 1950 to 2011. Kapag nakita mo yung landslide dito sa 2011 at nakita mo rin siya dito sa 1950, ibig sabihin yung landslide na yon nabuo siya older than 1950. So yun yung pag-establish ng relative age ng mga landslide deposits na to. Ito lang yung tabulated na data ng 15 na submarine mass failures na yon. At sa table na to, makikita nyo yung relative age, kung post-1950 ba siya nabuo or not. So merong no and yes, at meron ding mga NA, kasi ang ibig sabihin niyan, wala silang point of comparison dun sa 1950 and 2011 para masabi nila confidently kung post-1950 ba siya or not. Yung key point lang dito ay yung pinaka-likely daw na candidate para sa submarine landslide na nag-contribute dun sa 1994 na tsunami ay itong landslide number 5. So balikan lang natin yung map kanina at tingnan din natin yung 3D model ng landslide na yon. Dito siya sa area na to at yung nakikita ninyo dito sa right, yun yung 3D model ng box na to. So yung landslide ay ito, minarka na nila. By the way, kung nalilito kayo sa tinitingnan nyo dito sa 3D model, yung north direction ay dito, parang nakatingin kayo na ganun. Ngayon, tingnan na natin ang sinimulate nila na tsunami na kapag earthquake lang at earthquake plus landslide. Ang makikita nyo pala dito na video ay nirequest ko sa author kay Mr. Ramirez. So maraming salamat Mr. Ramirez for providing a copy ng simulation na to. So tingnan na natin. After ng simulation, yung ginawa nila ay nag-extract sila ng mga data points dito sa mga bilog na yan, naka-label 1, 2, 3 hanggang number 22. So yung mga points na yan ay dito, OM, BI, and VI. Ang mga lugar na yan ang pinili kasi merong observed na data, yung quick response team ng PHIVOX noong 1994. So tingnan na natin yung results ng simulation versus yung observed na data. Sa figure na to, yung x-axis, ito yung numbers 1 to 22 and yung y-axis, yun yung height ng tsunami na tumama dun sa shoreline. Yung green na dot, yun yung observed, tapos yung mga bar, yun yung simulated na tsunami. Yung sa left, ito yung earthquake lang. Ang sa right, ito yung earthquake plus submarine landslide. Ang pinaka-point dito is yung simulated na tsunami, kung earthquake lang, consistent siya dun sa results ng 1996 na study na hindi siya tumutugma sa observed na tsunami heights. Malaki yung offset nung
simulation doon sa observed data. Pero kapag kinumbine mo na yung earthquake plus landslide, mas tumutugma na sila. Kaya pinopropose ng study na to na ang 1994 na Mindoro tsunami ay na-generate siya dahil sa combined na effects ng earthquake and landslide. So hanggang dito na lang muna tayo. I hope nag-enjoy kayo sa video at may natutunan kayo. See you sa next episode.